bitaw. Bitaw, bitaw. Oo. Nakikita mo itong bato ay nababalutan itong puno ng balete. Kapag may ganitong punong kahoy na may butas na ganito, sinasabi nila na taguan daw ng duwende, no? Huwag ka lang bibitaw. Ay pupuntahan namin itong Bundok Makiling. Alright, habang naglalakad kami paakyat sa Bundok Makiling, ay nadaanan namin itong napakabait na kabayo. Eto, meron pa siyang anong tawag dito, kulot-kulot. Yan, balak ko sanang sakyan paakyat ng Bundok Makiling, kaya lang wala yung may-ari. Pero napakabait niya, ganda. Hi. Oh. Ito si horse. Ewan kung kanino kabayo to. Ang bait niya eh. Ang bait. So ngayon ay nag-uumpisa pa lang kami na maglakad patungo nga doon sa ibabaw ng Bundok Makiling. Ayan. Meron naman ditong mga signboard na nagpapaalala kung saan yung inyong dadaanan. Kaya hindi rin kayo maliligaw kapag umakyat kayo dito sa Bundok Makiling. Itong malinis na ito yung tinatawag na kaingin. Yung taniman ng palay. Pero dito parang gulay yata yung mga nakatanim. May kasama ako isang tour guide. Hi. Hello. Yan, kasama ko. Dahil mahirap na kapag nag-iisa. Baka mawala ako dito sa gubat ng Mount Makiling. Dahil sabi nga doon sa opisina ay halos yung mga tour guide ay nandito na sa ibabaw. Wala nang naibigay sa amin dahil naubos na. Kasi meron na silang mga inihatid na mga hikers patungo nga dito sa ibabaw ng Makiling. Dito sa paanan ng Mount Makiling, makikita natin napakaraming bato. Parang ito ay isang ilog. Pero dahil summer ngayon, wala siyang tubig. Yan, napakalalaki rin ng mga bato rito. Yan, ang laki ng mga bato. Wow. Talagang aakalain mo na yung ganito mga klase ng bato ay nanggaling sa bulkan. Mga kadyo, no? Ito yung kung tawagin ay tibig. Ewan ko sa ibang lugar kung anong tawag dito. Ito daw ay kinakain. Maaaring kinakain nga siya dahil kinakain siya ng ibon o paniki. Ngayon susubukan natin. Kuha tayo ng isa. Hilaw pa yan? Ito, hilaw pa to. Pero subukan natin kung ano lasa. Dahil ngayon ko lang ito matitikman. Matamis nga. Kaya lang madagta. Hilaw pa. Dapat pala yung hinog. Oh, tama, nakakain nga siya, masarap.
Pero hindi ko muna lulunukin dahil paakyat pa ako ng makiling, baka mahilo ako. Ayun. Lalaki. Yan. Lalaki ng buo. Tapos yung isa, nababalutan ng balete. Wow. Laki. Tayo nakitang tambo. So ito yung ginagawang walis tambo na nabibili natin sa palengke. Yan, meron pala yan dito sa bundok Makiling. Yan, pag natuyo yan, walis tambo na yan. Pagkatapos namin maglakad ng halos kalating oras, ay narating namin ang unang istasyon. Hindi pa mataas ang pag-akyat dito, pero nakakaramdam na ng pagod ang kasama ko. At mula nga dito sa unang istasyon, ay maglalakad tayo ng 168.9 meters bago natin marating ang station 2. At dahil sa beginner sa pag-hiking ang kasama ko, ay tinanong ko siya kung okay lang ba siya o kaya niyang umakyat ng bundok dahil nakikita ko sa sarili niya na parang nag-aalangan siya, pero ang sabi niya tuloy ang laban. At pagkalipas ng ilang minuto ay narating naman namin ang station 2 at dito nga ay meron ding registration site para sa mga aakyat ng Makiling at dito makikita ang mga signage na nagpapaalala na hindi dapat at dapat gawin sa pag-akyat ng kabundukan. At dito rin makikita ang campsite para sa mga gusto magpalipas ng gabi. At mula alas 10 ng gabi, dapat tahimik ng lahat hanggang alas 5 ng umaga. Dahil mula alas 6 ng umaga, ay mag-uumpisa na ang pag-akyat sa kabundukan. Dito pala ay meron ng sapa. May tubig na. Malamig yung tubig. Ilog dito sa Makiling. Malamig yung tubig dito. Yan mga akyatan. 112 meters, papunta tayong station 4. Yan gubat na gubat itong dinadaanan namin ngayon. Pero kanina doon sa baba, mainit yung panahon. Pero pagdating dito sa Makiling, para tayong naka-aircon na pumapalo ng 23 degrees Celsius na temperatura ng lamig. Trekking na yung inaakit namin ay talagang nakakaramdam na ng pagod. Yan. Mukhang may hirapan yung aking tour guide. Ako pa yata may tour guide. Napakalaking bato. Oh. Madulas yung sapatos. Talagang dikdikan yung akyatin dito. Kita nyo naman. Tapos dito napakalaki ng tipak ng bato. At dito nga yan sa station 4. Makikita mo itong bato ay nababalutan itong puno ng balete. Tapos dito may tubig pa. May bukal Yan. Ito ay bukal talaga. So ibig sabihin malinis ito. Yan. Pwede itong inumin. Kasi walang bahay doon sa ibabaw para magtapon ng basura at umagos nga dito sa tubig na ito. Kaya masasabi mo na mineral water
itong tubig na ito. Ayan, talagang sobrang tarik nitong daan. Tapos malalaki pa yung bato. Dito mga kadyo, nung maliliit pa kami, kapag may ganitong punong kahoy na may butas na ganito, sinasabi nila na taguan daw ng duwende, no? Sabi nila noong unang panahon yun. Kaya kapag nakakita kami ng ganitong mga puno, nung maliliit pa kami, natatakot kami. Ayaw naming lumapit dito. Hindi ko rin alam, hindi ko lang sure kung talagang totoo nga yun. Pero sa karanasan ko, wala pa naman akong na-encounter na mga kakaiba sa mga ganitong klaseng punong kahoy. Sobrang tarik nitong daan. Bukod pa dito, madulas itong mga alamay, itong lupa. Kapag walang lupa, yun namang maraming dahon. Yun yung madulas. Kahit hindi umuulan. Oh, yan. Tama yan. Madulas pa rin kahit walang ulan dito. Ayan, talagang tarik na tarik. Talagang sulit yung hiking dito. Patarik ng patarik. Ayan, talagang gapang. Ayan, may lubid na dito dahil sobrang tarik. Huwag ka lang bibitaw. Ito ang matarik na daan, Station 5. Grabe yung daan dito, masyadong matarik. Yeah. Wow. Masyadong matarik guys, mga Kuya Jo. Yung daan dito. Patarik ng patarik. Yeah. Skip na yung mga dinadaanan dito. Oops. Yeah. Wow. Salamat. Hindi pa rin. Hindi, ito na. Okay na pala. Nasa yung Station 9? Hindi ito. Wow. Taas dito. Taas ng bangin dito mga kadyo. Grabe. Napakalalim. Napakalamig na ng simoy ng hangin dito. Ang lalim oh. Okay, so ngayon nandito na kami sa Station 9. Lamig. So ito yung area ng Station 9. Sa loob ng 2 oras
ay narating namin itong Station 9. Bali hanggang dito na lang kami dahil yung mga nakasalubong namin tour guide ay wag na daw kami tumuloy sa Station 18 dahil baka daw gabihin yung pagbalik namin. Kaya minabuti na lang namin na dito na lang sa Station 9 dahil dito naman ay maganda rin yung tanawin dahil isang view deck din itong lugar na ito. Yan napakaganda ng lugar dito, ang lalim ng area. Okay, nagutom. Kakain muna kami at talagang lost power. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian, ilang minuto lang ay nag-decide na kami bumaba ng kabundukan. At dito na nalaman ng kasama ko na mas mahirap pala ang pababa ng kabundukan. Iba sa kanyang inaasahan. At dito na nga nag-umpisa ang mga hindi inaasahang pangyayari. Oo! Kapit! Ay, nako! Gusto naman. Ito yung sinasabi ko dito na wala ngang ulan pero madulas yung lupa rito, yung alamay saka yung dahon. Ayan na yung nangyari sa kasama ko, talagang bumagsak. Buti na lang may kahoy dahil kung wala baka dumiretso siya doon sa baba. Dahan-dahan lang ang lakad, baka bumulusok ka doon pababa. Ay nako, wala na tayo rescuer dito. Oh. Dahan-dahan lang. Oh, pati tinik. Dahan-dahan ka lang. Madulas yan. Baka mapadiretso ka. Ginawa ng gap. Hindi naman gapang. Padaos. Padaos. Madulas. Yan. Na-injury ang tuhod. Yan. Grabe yung daan dito. Mag-atras ka na lang kaya. Sa patras. Ito yung daan na pinakamahirap dito. Yan. Patras ka, patras. Patras, wag yung paharap. Ano mababar? Ay. Madulas itong daan. Grabe ano. Ayari. Di okay lang yan. Patras ka dyan, patras. Iba yung sapatos ko eh. Ako ko siya. Nagulat ako doon sa ano, una eh. Oh. Grabe ang daan dito. Buti na lang may lubid. Yan, patras. Kailangan patras para hindi dumaus-us.
Grabe. Grabe na itong dahang ito. Yeah. Lupag eh. Oh. Ay nga. Grabe. Oh. Walang lobby dyan. Trust. Wait lang. Atras. Yan, kapit yan. 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 Alam niyo mga kadyo, no? Sige, bitaw. Bitaw. Bumitaw ka. Oh, ito. Yan, kapit. Ayan yung mga kadyo. Mas maganda pa pala yung pahon o yung packet ng bundok kaysa sa pababa. Kita nyo naman kanina, walang gumugulong. Nakakapagod lang siya dahil paahon siya. Pero ngayon pabalik na pababa, talagang makikita mo na napakahirap pala yung pababa na daan. Talagang sakripisyo, nakaka-injury dahil madulas itong daan. Yan, may taki pa dito. Grabe, kala ko wala nang magiging problema pabalik. Yung pala mas doble. May pagod na, may gulong pa. Yeah. Buti na lang may mga ganitong tali. Dahil kung wala, napakahirap dumaan dito. Ito naman oh. Tarik. Saka itong kasama ko, beginner to eh. Kaya ganito yung nangyayari. Kailangan dito pala nakagwantes. Oo. Para hindi siya nandidiri kumapit sa mga bagay-bagay. Grabe ang daan dito. Pabalik. Pa. Taas pa. Ingat ka dyan. Medyo malinis yung ano. Yung gilid.
Oo. Patras na. Ito lang naman yung pinakamahirap dito. Ito may mga tali. Kaya pag napadiretso ka doon, kita nyo naman napakalinis. Ay talagang dire-diretso ka doon sa baba. Ah, grabe. Yeah. Ayan, ito yung daan na napaka-trek. Kaya kung makikita nyo, nandito yung kasama ko, mababa siya. Tingnan nyo naman yung sitwasyon dito, pagpababa na. Napakahirap. Ayun, parang nagtitraining sa lubid. Grabe. Yan. Napaka hirap pababa. Wala na yung kinain. Ito na lang natira tayo. Ngayon, kukuha tayo ng tubig. Iuwi natin. Sabi po, ayun pong tubig. Dahil yung tubig dito ay napakalinis. Galing sa bukal. Kasi walang bahay doon sa taas ng bundok. Inumin ko. Mineral water, pure. Sarap. Matamis-tamis. Kaya may ganito. Para di matapunan ng dahon. Talo po ang mineral water na binibili. Isa pa. Napakalamig pati ng tubig. Ito yung bukal ng tubig sa Mount Makiling. Yan. Tayo na. Okay, mga kadyo, no, meron tayo nakita rito laglag na bunga ng punong kahoy. Ito siya, oh. Ito yan. Alam niyo yung kahoy na ito, yung tinatawag sa amin na acacia. Uy, mahal yan sa Thailand. Oh, binibili ito sa Thailand. Oo. Ngayon kinakain ito. Ngayon susubukan natin kung anong lasa. Nakain ito sa Thailand. Dahil hindi ko pa natitikman. Ito siya. Yung bunga ng acacia. Ano siya yung... Matamis na mabango. Amoy ano siya, yung sampa. Matamis. Matamis nga. Sarap. Ayan. Yan, hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag dito. Basta dito sa amin, ang kilala ko dito, acacia. Acacia, oh. Pero hindi yan acacia. Sarap yung bunga nito, matamis. Ganyan yung puno ng, ng Thailand, nakikita ko. Sa Thailand daw, sabi nung kasama ko, mahal daw ito.